teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Araw ng Webes, sa Amerika, Thursday, June 19, 2025. Kahapon 18. Okay, kaya 19 ngayon. 19 ngayon. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Kamusta po ba ang ating gising, mga kapatid? Ayan. Ayan. Every gising is A blessing. Kayo po ba ay masarap ang tulog kagabi? Siyempre. Ayan. O napuyat? O masarap ang tulog, mahaba ang tulog? Masarap ngayon kasi medyo maulan, malamig ang panahon. Ngayong mga panahong ito. Ayan. Yan. Madalas ang ulan. Kaya medyo Amen. malamig. Ayan, purihin ang Panginoon. So, bago tayo magpatuloy, Minister Ariel, pray muna tayo. Sige, Ayan, mga kapatid, samahan niyo po kami sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, muli po, Ama, ay maraming salamat sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na kaloob mo sa aming lahat. Salamat po sa masarap na pagtulog at muli ay sa panibagong maagang paggising na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Dalangin po namin muli na kami ay iyong samahan, gabayan sa maghapong ito. Especially po ngayong oras na ito, kami po ni Minister Jeff. Dalangin po namin ang iyong awa at grasya. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Itago mo po kami sa iyong likuran. Pangalan mo ang makita at mataas sa oras na ito. At ganoon din po, inilalapit po namin sa iyo ang mga kapatiran namin, saan man po sila naroroon, sa mga kapatiran namin na ngayon ay nasa biyahe, papunta sa kanilang gawain, sa kanilang hanap buhay, o sa paaralan man, o saan man sila paroroon. Pabantayan niyo po sila sa iyong libu-libong anghel upang ang kaligtasan ay kanilang matanggap. Samahan niyo po kami muli ngayong maghapong ito at sa aming pong pag-aaral. Kami po ay iyong bigyan ng tengang marunong makinig, kaisipang nakauunawa at pusong marunong tumanggap sa iyong mga salita. Muli po, gamitin mo po kami mightily. Salamat po sa privilege na magamit para sa iyong kalwalhatian at sa iyong kadakilaan. Muli po, Ama, ang papuri at pasasalamat ay buong galang naming ibinabalik sa katamis-tamisan mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. O, baka nagtataka kayo, hindi po kami kambal. Kami po ay magkapatid. Kung merong magkapatid na Martha at Mary, meron namang magkapatid na Ariel at Joseph. Jeff. Ayan, purihin ang ating Panginoon. So, bati ka muna, Minister Ariel. Oo nga, ayan. Thank you, Lord. Good morning po muli sa ating lahat, sa mga kapatiran natin from North, East, West, South. At syempre, doon sa akin muling assignment, ang Kalo Outreach, na andyan ang Kalaka, na andyan ang Lemery, Masalisi, Payapa, at sa Laurel, ang Duhat, sa Kalaka, Tamayo, at yung sa ating Nyogan. At sa Kalo. Marami ka palang prutas dun. May marami. duhat. May duhat. Hindi pala ang bayabasan kasi sakop ng Nasugbu yun. Tapos may mga nyog. May mga nyogan. Yun ang marami. Nyogan. Okay. So, good morning po sa ating lahat. At syempre sa aking sister wife, Sister Tess, na ngayon po ay nasa kanyang trabaho. At ganun din sa aking mga anak na ang iba nasa school at ang iba naman ay nasa bahay lang. Good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ikaw din, Minister Jan. Babati rin ako. Oo, siyempre. Binabati ko po kayong lahat. Yan. Saan man kayo naroroon. Yan, nasa trabaho, nasa sasakyan, nasa bahay. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating lahat. At binabati ko rin ang aking sister wife na kahapon ay
mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Yan. Belated happy birthday Sister sa Marichu. Ayan, ang aming mga anak na nasa school ngayon. Bikaya naman. Ayan, binabati ko rin ang aking mga pinupuntahan na aking assignment. Ayan, ang San Pablo, mga kapatid, bayan ni Minister Arnold at ni Sister Ana. Ayan, at mga taga Los Baños, ayan, Kalawan, Bukal, Candelaria. Nag-birthday din si Sister Doris sa Candelaria, no? Belated happy birthday po, Sister Doris. Nagkarlan. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, purihin ang ating Panginoon. Magkita-kita tayo dyan mamaya. Yan, thank you, Lord. Yan, purihin ang Panginoon. So, patuloy lang po tayo makinig sa mga pagpapala. Itong ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa ecclesiology. Yan. Marami na tayong natalakay sa parts of the body. Ano ba yon, Minister Ariel? Andyan yung heart. Heart. Meron ding liver. Lungs. Yung lungs, di ba? Parang kayo ni Minister Boy ang nag-topic dyan. Yung mga joints. Ano pa? Naalala mo? Hair. Hair. Minister Elmer and Minister Sandy. Oo, yan. Saya, balita ko, sobrang saya dito eh. Si Brother Arnold, thank you Lord, marami pang hair. Thank you Lord. Ngayon, ano kaya yung ating topic? Pero bago yun, life verse, memory verse muna tayo. Of the week. Memory verse of the week. Minister Ariel, pakibasa mo naman. Sa Matthew 6:33, sabi po rito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen. Sa Tagalog, ayan. Sige, Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Ito ang ating memory verse of the week. Yan. Thank you, Lord. Ganda yung ano pala yan eh, hindi mo lang dapat memorize. Alam mo, pag ito pala, Minister Ariel, naunawaan ng maraming tao, puno lagi ang fellowship. Diba? Lagi sa prayer meeting, puno lagi kapag ito ay naunawaan. Itong Matthew 6, ano yan? Sermon of the Mount. Diba? On the Mount, diba? Pagka sermon, hindi pinagagalitan. Tinuturuan, nagturo ang ating Panginoon. So tayo rin, ituro din natin sa mga tao na laging unahin ang ating Panginoon. Kasi parang pagka inuna mo pala yung kanyang kaharian, di ba yung seek first the kingdom of God, ano yan eh, paghahanda sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pag pumasok ka sa kaharian ng Diyos, di ba, mararanasan mo lahat. Tapos ang pinakamaganda, sabi diyan, lahat ng bagay, lahat ng ito idadagdag sa iyo. Pero ang pinakasusi, para idagdag, unahin ng Panginoon. Kaso ang nangyayari minsan, yung ibang sa kumpanya, di ba? Ginawa nilang double pay yung Sunday para ang tao ma-sidetrack ba yung tawag doon? Strategy ng enemy. Yung. Para yung focus natin na unahin mo yung kaharian ng Diyos. Ngayon, akala nila yung doon lagi sa sa financial minsan. Yun ang madalas na nagiging kalaban. Kaya ang diyan, ang title diyan, Diyos o Kayamanan. Diyos o Kayamanan. Amen. Kaya yun, ituro natin na laging unahin ang Panginoon. Amen. Amen. Okay. Awit muna tayo. Minister Arnold, awit tayo. Sige. You changed my morning into dancing. You changed my sadness and made me glad. I will sing to you and not be silent. Lord, I will praise your name.
Sing praises to the Lord, you who belong to Him. His anger lasts for a moment, but His faithfulness will last for all time. I will sing praises to our God. I will give you the highest praise, oh Lord my God. You are worthy to be praised. Lord, you're an awesome God. I made a choice. I made a choice to rejoice in the Lord, for He has done so much for me. I made a choice. I made a choice to rejoice in the Lord, for He has done so much for me. I will sing praises to our God. I will give you the highest praise, oh Lord my God. You are worthy to be praised. Lord, you're an awesome God. Lord, you're an awesome God. Lord, you're an awesome God. For the last time. Lord, you're an awesome God. Yan, purihin ang Panginoon. Amen. So tayo ay naglilingkod sa awesome God. Yan, ang Diyos ay napakabuti sa atin, mga kapatid. Yan, purihin ang ating Panginoon. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol pa rin sa ecclesiology. Ano po? Sa palagay nyo, mga kapatid, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong umaga? Yan. Saan ba nanggagaling ang luha? Siyempre sa mata. Sa mata. Oo, Minister Jeff. Akala ko sana sa problema. Hindi, kasi may tinatawag na tears of joy. Oo. Kaya hindi lahat ng luha nanggaling sa problema. Yun. Meron din bahagi. palang At yun ay luha na galing sa kagalakan. Oo. At yun yung lagi nating sinasabing tears of joy. At mukhang itatakal mo mamaya yan. Yan. Minister Jeff. So, ngayon pong umaga, ang ating tatalakayin ay tungkol sa luha. Parts of the body pa rin yan. Yan. So, ano bang English sa luha? Tears. Tears. Yan. So, yung isa, ano yung tatalakayin mo, Minister Ariel? Tears of sorrow. Yan. O sadness. Sadness. Yan. Yan. Pero hindi naman porket meron kang ganun, ibig sabihin pinabayaan ka na ng Diyos. Di ba? So, oo, healthy pa rin. At mamaya, sa pagpapatuloy natin ay tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin, sasamahan niya tayo upang maunawaan natin ang pakahulugan ng luha. Kung bakit niya ba isinama ito sa parts ng ating katawan. Oh. Kasi di ba merong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, Dama ng buong katawan. katawan. So, sabi nga, makidalamhati ka sa mga nagdadalamhati. At makigala ka sa mga nagagalak. Yan. So, yung sympathy, tsaka yung empathy. Yan, purihin ang ating Panginoon. Pero matanong kita, Minister Ariel, at kayo din po, mga kapatid, sino ang kilala mo na manggagawa ni Lord sa comfy na iyakin? Wala akong masyadong kilala. Malibang kay Brother Boy Salvacion. Si Ninong Boy Salvacion. Oh, Minister Boy. Yun ang sayo? Oo. Sa'yo, meron ka ba? Si Minister Boy din. Parang Parehas pala tayo. Kasi ano yan laging yung very emotional. Pero kaya kita mo talaga. sa mga member kaya, may mga napupuntahan ka ba na ang tawag yan, mababaw yung luha. Oo. Doon sa amin sa Kalo, madami. Hindi ko na masyadong matandaan? pero Ang isang kilala ko si
Pero na kay Lord na si Sister Menchi. Ah, Grabe yung pagka, nung una-una pa lang yon kay Lord sa gawain, grabe pag nag-share, hindi pwedeng hindi iiyak. Parang hindi na puputol yung luha. ikaw, Minister Jeff, Ah. minsan mababaw din luha mo. Oo, wala. Ang bilis. Sister Sister Jam din? Mm. Oh, marami pa lang. Oo, marami naman talaga. Oo. Oo. Oh, marami pa lang mababaw ang luha. Meron lang mga tao talaga na strong yung personality nila. Akala mo lang hindi sila lumuluha, pero deep inside, meron yon. Pero alam mo ba, pati kalabaw lumuluha. Para naalala ko si Si Ninong Raylaw. Pastor Raylaw. Oh. Ano? Pastor Ninong Raylaw, kamusta Pastor po Ray. kayo? Good morning po. Biglang Good morning. Biglang naalala namin yung tungkol sa kalabaw. Oo. Kamusta rin kay Ninang Tess Biloria? Yan, kamusta po kayo mga Anong mga tawag sa iyo? aking Ni Mami Tess? Mutya. Mutya. Ako raw si Mutya. So ano ba yung istorya ng kalabaw? Hindi ka na, basta tungkol ata sa Kasi walang makapagpaiyak sa kalabaw. Sa kalabaw. Mm. Ang dami na nag-try, walang makapagpaiyak. Contest 'yon. May Walker- napadaang pastor. Pastor. Mm. Nakisyoso. Pwede ba akong sumali? Sasali ka pa, wala nga makapagpaiyak. Try ko lang, sabi nung pastor. O ginawa nung pastor, bumulong sa kalabaw. Pagkabulong, pagkatapos bulungan, yung kalabaw tumayo, umiyak ng malakas, tumakbo. Tumakbo. Sabi Tinanong yata ang gusto nung nag-host, pastor, ano pong sinabi niyo dun sa kalabaw? Ba't tumayo, umiyak ng malakas, tapos tumakbo? Kinuwento yung buhay ng pastor. Na siya raw pastor, may 5 anak, tapos minsan wala silang makain, ang hirap ng buhay. Tinanong niya yung kalabaw, ikaw, gusto mo magpastor? Kaya sa awa ng kalabaw, tumayo, umiyak, tapos tumakbo. Tumakbo. Akala ko nga binigyan pa ng sobre. Kaya tumakbo. Ayaw magpastor ng kalabaw. Ngayon, Minister Ariel, so dako tayo sa iyong topic ngayong umaga. Amen. Yan, thank you, Lord. Sige po, ang babasahin po natin ay matatagpuan sa Awit 56 verse 8. Yan. Ito pong Awit 56 na ito po ay panalangin ng pagtitiwala sa Diyos na katha ni Haring David. Sabi po dito sa Awit 56 verse 8, ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Grabe naman to, no? So, ganun kahalaga tayo sa Diyos. Di ba dito sa ating pamahalaan, sa bansang Pilipinas, may mga sangay dyan ng gobyerno, naandyan yung PSA. So, dati NSO, ngayon naging PSA na, Philippine Statistic Authority. So, dito, matatagpuan natin, nakatala dyan ang lahat ng mga, almost, ay lahat ng ipinanganak, maging yung kasal, at maging yung mga namatay na. Matatagpuan natin dyan sa PSA. So, ibig sabihin, ganun kahalaga yung pagtatala. At dito, sabi doon sa B, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Grabe pala naman to, mga kapatid. So, katulad nga nung napapag-usapan natin tungkol sa luha, alam niyo po mga kapatid, may tatlong uri ng luha ang tao. So, naandyan yung basal tears, reflect tears, and emotional tears. So, pag sinabing basal tears, sabi rito, these are continuously produced and released in small amounts to keep the cornea moist, nourished, and protected. They also help maintain a smooth surface for clear vision and comfort.
So ito palang luha na to, hindi natin alam na yun mismong mata natin ay nagpuproduce nito. Hindi natin namamalayan na nagpuproduce yan para, sabi nga rito, to keep the cornea moist para lagi siyang basa. Kaya pag tinignan mo yung mata ng tao, yung mga namatay na mapapansin mo, di ba, wala nang, yung mata nila parang tuyot na. Tuyot. Kasi hindi na sila nagpo-produce nitong basal tears na to. So sabi nga dyan, to keep cornea moist, nourished, and protected. They also help maintain and smooth surface for clear vision and comfort. So yung pangalawa, ito yung reflectors. So kapag sinabing namang reflectors, these are produced in larger quantities in response to irritants like smoke, dust, or chemicals. Di ba? Pag napupuwing tayo, yan. So pag napuwing tayo, makikita mo yung mata natin, bigla-bigla lumuluha siya. Talagang nagpuproduce siya ng luha para, sabi rito, they help to flush away these harmful substances from the eye. So kaya siya nagpuproduce ng luha para maalis niya yung, halimbawa, yung smoke, yung dust, o alikabok, o mga chemicals na tinanggap ng ating mata. So yun yung reflectors. So ito ay kapag nakapasok yan sa ating mata, automatic yan, nagpuproduce yan ng luha. At yun naman pangatlo, ito yung tinatawag na emotional tears. So kapag sinabing emotional tears, these are produced in response to strong emotion. So kaya ka lumuluha, ito ay pag-response doon sa strong, doon sa matinding nararamdaman ng tao, both positive or negative. So pag positive, maaari ito yung tinutukoy na tears of joy. So pag negative naman, syempre ito yung mga masasakit na karanasan na ating dinaranas o pinagdaraanan. Pero alam ko, maraming kang karanasan dyan eh. So mamaya, pumapupuntahan natin yan. Marami kang luha. Maraming, Kaya mga kapatid, maghanda na tayo ng tissue. ng beach towel. Such as sadness, sabi nga dyan, joy, grief, or fear. They may contain hormones and proteins not found in basal or reflectors. So yung palang napuproduce na luha dito sa emotional tears, hindi mo matatagpuan doon sa dalawang nabanggit. Oo. So sabi rito, some theories suggest emotional tears help regulate stress and restore emotional balance. So, di ba, may mga tao na kapag ang tindi-tindi ng kanilang pinagdaraanan, iniiyak lang nila ng iniiyak. Iyak sila ng iyak. At after nun, gumagaan yung pakiramdam nila. Parang si Ana. Natatandaan mo si Ana? Na napagkamalan pa nga siyang lasing. Lasing. Oo. Pero anong sabi niya, hindi po ako lasing, hindi nga ako tumitikim ng alak eh. Yung kanyang hibik, pinaaabot niya lamang sa Diyos yung kanyang kalungkutan kasi parang tinutuya siya eh dahil wala siyang anak noong mga panahong iyon. At dahil sa luha din na yun naman ay tinugon din naman ng Diyos yung kanyang panalangin. So kaya nga sabi rito mga kapatid, ang Psalm 56 verse 8 teaches that God is aware of and concerned about our suffering. Yan. So si Lord, minsan akala natin nakalimutan na tayo ng Diyos. Minsan akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo nito, sabi nga doon sa binasa natin, maging yung luha natin ay nakatala. So ganun tayo pinahahalagahan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga, di ba, naalala mo ba, familiar ka ba, Minister Jeff, doon sa sa footprints in the sand? Oo. Di ba? Akala niya, na naginip iniwan siya, na naglalakad siya sa beach, nakasama niya si Lord. At habang naglalakad sila, naandoon yung mga pangako ng ating Panginoon. At totoo naman ang Diyos ay kapag nangako, 100% tutuparin niya. Dalawang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang magsinungaling
at magtalusira sa kanyang mga pangako. So nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa habang naglalakbay nga sila, sabi ni Lord, I will never leave you, I will never forsake you, I will never abandon you. At kapag may nangako sa iyo na ganun, di ba, magiging sasaya yung puso mo, magiging matatag ka kasi may nangako. Kaso habang naglalakad sila, bigla siyang napalingon at nakita niya na isang set na lang nung bakas yung kanyang nakita. Ngayon sabi niya, Lord, sabi mo hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Bakit kung kailan ang dami-dami kong problema, ang dami-daming maaaring luha na pumapatak sa kanyang na nanggaling sa kanyang mga mata, ay doon niya lang nakita niya na isang pares na lang ng bakas yung kanyang natagpuan o nakita nga. So, pero sabi ni Lord sa kanya, my child, my precious child, imagine, ganun tayo kahalaga. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ganun tayo pinahahalagahan ng Diyos. Sabi niya, hindi mo bakas yan. Bakas ko yan sapagkat karga-karga na kita. So sa mga panahon na nabibigatan tayo, sa panahon ng problema na ating pinagdaraanan, kasi hindi naman natin maiiwasan ng ganyang mga bagay. Hindi, kahit anong gusto natin, kahit gumawa tayo ng mga plano para sa ikabubuti natin, pero maging ang Biblia ay nagsasabing nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kaya sabi dito, may magaganap sa buhay natin na wala doon sa ating plano, na hindi aayon doon sa ating plano at sa ating kagustuhan. Pero kahit maganap ang mga bagay na ito, hindi ito nangangahulugan. At kahit dito sa sitwasyong ito, tumulo ang luha mo, hindi ito nangangahulugan na iniwan ka ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na pinabayaan ka ng Diyos. Katulad nga, yon, yung experience ko. At ito naman po ay marami na ang nakakaalam sa atin. Ito po ay madalas na iibahagi ko kapag nandito tayo sa GMJ, pag nabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-share dito ng goodness of God. At maging sa mga prayer meetings na aking napupuntahan, naiibahagi ko ito. At ang isa nga na aking naranasan, na medyo marami-raming luha ang aking naitapon, ay yung aking bunso si Luke ay ipinanganak ni Sister Tess. Way back 2018 pa yan. So, kasi regular naman yung check-up ni Sister Wife. Tapos ang sabi ng kanyang OB ay normal delivery. So ngayon, sabi doon sa hospital, sabi ng doktor, kinakailangan na mag-produce kami ng 27,000 para sa kanyang panganganak. So lagay ang loob ko na ganon. So nung manganganak na si Sister Tess, that time nandun ako sa Bataan, doon ako naka-assign. So ngayon, tumawag sa akin yung anak ko na, Daddy, dadalhin ko na sa hospital si Mami kasi manganganak na siya. Parang 6 a.m. ganyan or 5 a.m. Di sabi ko, okay. Kaso nung pagdating ng 5 p.m., parang hindi pa rin siya nanganganak. Tapos yung bata na dapat ay pumunta doon sa pwesto, bumalagbag. So ngayon, ang sabi ng doktor, kinakailangan ng ECS. So sabi ko, sige, kung yun ang kailangan gawin. Tapos yun nga, nung ma-ECS, yung bata, si Sister Wife, yung bata ay diretso naman dun sa NICU. So yung NICU, ito yung ICU ng mga bata, Natal Intensive Care Unit. So medyo malaki ang kailangan mong halaga. So habang almost kami dun, half month, yung bata dun sa NICU na yon. So medyo may presyo talaga. So sabi ng doktor, si Sister Tess pwede nang umuwi. So tinignan ko yung bill, kasi yung bata maiiwan talaga eh. Almost 100,000
Yung kay sister wife pa lang yun. So, ay ang pera namin on time na yon nga is, yung sinabi lang ng doktor, may lumabis man, konting-konti lang. So, hindi ko alam kung paano ko mailalabas si Sister Tess. Sabi ko, paano yun? Wala ako talagang hawak na pera. Pero, glory to God, yung aking biyenan, sabi niya, tinanong niya ako, may pera ka ba? So, sabi ko, wala nga po. Talagang hindi na ako nahiya na magsabi na wala nga po. Pero bago ako sumagot, talagang nando na yung pagluhog mo kay Lord, paghingi mo ng grasya niya, yung mga bagay na alam mo na wala namang bagay talaga na mahirap para sa Kanya. At glory to God, glory to God. Nung time din na yon, inabutan ako ng biyenan ko ng pangbayad, 97,000, para mailabas yung aking sister wife. Tapos yun nga, nakalabas kami at naiwan yung bata. Hanggang sa matindi yung experience ko doon nung nasa hospital yung bata. Minsan, alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, ring yung phone mo. Mr. Borja, kinakailangan nyo pong magdala ng pera bukas before 9 o'clock dito sa hospital ng 40,000. Kasi kung hindi po kayo makakapagdala, tatanggalan nila ng aparato yung bata. So, bilang tatay, naku, grabe po mga kapatid, yung kalalagayan, yung damdamin mo. Tapos, pero glory to God talaga, glory to God, na si Lord, ibang klase. Kaya nga sabi doon sa Psalm 121, I look to the mountain, where will my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So, napuproduce yung ganung halaga na sa tingin ko bilang tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Marami siyang avenue of blessings. So, sa kabila ng luha mo, sabi nga, papahira ng Diyos yun eh. At papalta niya ng kapag-asahan, papalta niya ng kagalakan, at yun nga mamaya yung itatapik mo, di ba? So, yun. Thank you, Lord. At tapos minsan, lumapit ako doon sa yung isang sangay ng ating munisipyo. Yung anong tawag doon, yung nahihingan ng tulong? DSWD. So may dala akong partial na babayaran namin. Ang dala-dala ko is 120,000. Partial pa lang yon. Oo, partial pa lang yon. So ngayon, sabi, nagbibigay doon yung DSWD. So pumunta ako doon. May nakasabay akong isang matanda sa loob nung opisina na yon. Ngayon, ang sabi sa amin nung nando sa opisina, naku, wala pong budget ang ating munisipyo. Binigyan kami ng tigwa 1,500. So, ang dala kong partial pa lang is 120,000. Yung tatay, may dala rin siyang kanya na resibo, yung kailangan niya. Alam mo ba na tinignan ko kung magkano kailangan niya? 1.2 million. Ang sayo? 120,000. Kaya alam niyo po mga kapatid, kahit hindi ako nakakuha nung pangangailangan ko, pinasaya ako ni Lord. Pinasaya ako ng Diyos paglabas ko. Pero ipinag-pray ko rin na, Lord, i-produce mo po yung pangangailangan ni tatay. Kasi kung ba't ako natuwa, kasi yung dala-dala ko na nung unay iniiyakan ko, wala pa doon sa naging point nung dala nung tatay. Wala sa kalingkingan. Oo. So tuwan-tuwa na, pinasaya ng Diyos yung puso ko doon sa ganong pamamaraan. Hanggang sa, yun nga, thank you Lord, paglipas ng panahon, nabayaran. Tapos, Minister Jeff, yung minsan yung may time natatanong pa ako doon sa ospital, kung saan manggagaling yung aking pambayad. May mga ganong tanong. May mga ganong tanong. At wala akong naisasagot sa kanila, kundi sa Diyos. Kay Lord. Oo. Ang sagot sa akin, di sige ho, sa Diyos. Sasabihin ko talaga, sa Diyos. Kasi wala naman talaga wala akong alam. Hindi ko alam kung paano. Pero isa lang. Saan bang ospital yan? Wag mo nang alamin. Pero ang alam ko talaga,
wala man akong kasiguraduhan sa tao, pero sa Diyos sigurado ako. Sa pangako ng Diyos, sigurado ako. Tapos yun nga, nung time na pwede nang lumabas yung bata, after 15 days, may natitira na lang kaming balance na 100,000. Ngayon, lumapit ako, di ba? May mga sangay nga ng gobyerno na handang tumulong. Tapos nung pumunta ako sa PCSO, sabi nila, pag binigyan ka ng PCSO ng 15K, pasalamat ka na. Kasi ngayon, maliliit lang magbigay yung PCSO. So, dala-dala ko yung requirements. Pagdating ko doon, syempre, bilang manggagawa, ganun tayo eh. Ang armas natin, prayer. Naandyan, luluha ka talaga. Pero sa likod ng pagluha na yon, andun pa rin yung pananalig at pananampalataya mo sa Diyos. Nakasama mo siya sa lahat ng laban na ating kakaharapin. Di habang nagsusulat po, yung doon sa PCSO, nakalay hands naman ako sa kanya, Lord, gamitin mo po ang taong ito para maibsan o mabawasan ng malaki ang aming pangangailangan. At alam niyo, nung matapos siyang magsulat, nung iniabot niya na sa akin yung na-approve doon sa aking request, gulat na gulat ako. Nakalagay 50,000. So, kalahati na lang yung aking kakailanganin para mailabas yung aming anak. Kasi kung hindi po siya mailalabas, nung araw na yon, another 10,000 ulit ang madaragdag dun sa aming bill. May 50,000 pa. Ngayon, sabi nung tao sa akin, sabi niya, Sir, yun pong office ni Congressman, nagbibigay din sila ng tulong. Sabi ko, talaga po? Sabi niya, oo. Sabi ko, ano po yung mga requirements? Sabi niya, sige, ganito yon. Alam mo ba na siya na rin yung nagbigay sa akin ng requirements na dadalhin ko doon sa office ni Congressman. So dala-dala ko yon. Punta ako doon sa office ni Congressman. May nadatnan akong nasa third floor yon ng City Hall ng Tagaytay. Pagdating ko doon, sabi sa akin nung tao na nadatnan ko, out of the country, si Congressman. Sabi niya, ano po, iiwanan niyo po ba yung papel niyo? Kailangan ko nung araw na yon. So sabi ko, paano kaya yun? Pero no choice, iniwan ko. Ngayon, yung papel kong hawak, ipinatong niya doon sa ibabaw ng 2 ganyang katataas na papel. So kung yun ay first come, first serve, ibabaliktad yun. So ngayon, yung papel ko, nasa kahulihan na. So, syempre, bilang tatay, bilang tao, pagtalikod ko, habang bumababa ako ng hagdan, nandun yung pag-aalala rin bilang tao na hindi ka naman superhero di ba? So bilang tatay, paano kaya saan ako kukuha ng ganun pa? Tapos may mga doon, upuan, naupo ako doon. Naalala ko yung kanta mo, yung nagawa mo noong panahon na si nanay ay nasa hospital. Yung ikaw ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala? May magandang mangyayari sa iyo. Ikaw ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala? May magandang mangyayari sa iyo. Magtiwala, maniwala sa kanyang salita. May magandang mangyayari sa iyo. Magtiwala, maniwala sa kanyang himala. May magandang mangyayari sa iyo. Di pa ulit-ulit ako sa kantang yon. Tapos biglang nag-ring yung phone. So tumatawag si Sister Wife. Sabi niya sa akin, Dada, balik ka muna dito sa hospital. May kailangan kang pirmahan at mayroon silang mga tanong sa iyo. Balik ako ng ospital. Ngayon, nung pagbalik ko ng hospital, nakita ko yung kamag-anak natin na head nurse doon sa hospital na yon. Di syempre, nabuhayan ka ng loob. Kasi head nurse yun ng hospital na yun. Sabi ko kay Sister Tess, dali, alika, kausapin natin. Hindi na ako nahiya, lumapit ako doon sa tao. Kaso, nung pagsabi kong gano'n, ito yung sagot niya sa akin. Sabi niya, hindi naman ako may-ari ng ospital. Kung ako may-ari ng ospital, matutulungan ko kayo. Pero isa lang akong trabahador, kaya pasensya na. Yun ang sagot sa akin. So, si Sister Wife, nung marinig niya yung salitang yon, talagang iyak siya, iyak. So, ginawa ko, dinala ko siya sa upuan. Tapos,
nung habang umiiyak siya, sabi ko sa kanya, ba't umiiyak ka? Tao lang ang nagsara, hindi si Lord. Sabi ko gano'n sa kanya, wag kang umiyak. Maraming gagawing himala ang Diyos. Maniwala ka lang. Tapos biglang nag-ring ulit yung phone ko. Tapos pagsagot ko, sabi doon sa kabilang linya, ito po ba si Mr. Borja? Sabi ko, opo. Sino po sila? Sabi niya, office po ito ni Congressman. Balik po kayo dito sa office. Approve na po yung guarantee letter nyo. Imagine, wala pang 30 minutes. Kung hindi si Lord John, di ba? Kung hindi ang Diyos ang kumikilos, imposible yon mga kapatid. Pero wala pang 30 minutes, hindi naman ako kilala ng mga tao na yon. Pero kilala ako ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan ko, pangangailangan namin nung panahon na yon. So ngayon, sabi ko, opo, babalik po ako dyan. Tapos pagpunta ko, abot-abot sa akin yung guarantee letter na 15,000. So 50 plus 15, so 35 na lang ang kulang. So, alam mo ba nung nandun ako sa office ni Congressman, bigla ulit nag-ring yung phone. Si Sister Wife ulit. Sabi niya, Dada, tumawag si Ina. Oh, meron daw 30K sa kanya, papuntahan daw natin. O sabi ko, sige, papuntahan mo na. Eh di, 5,000 na lang ang kulang para mailabas si baby. Pagbaba ko doon sa City Hall, papunta doon sa aking sasakyan, may jeep na paparating na pamasahero. Tingnan mo, kung hindi si Lord talaga to, pamasahero. Biglang may sumigaw, Kuya! Tapos tumigil yung jeep. Hindi ko naman kilala kung sino. Hindi ko nabusesan. Tumigil yung jeep, bumaba yung tao. Tapos sabi niya, ba't andyan ka? Sabi ko, galing ako dito sa office ni Congressman. Nagbigay sila ng guarantee letter. Ganyan. Tapos, kumusta na si Tutoy? Kumusta ang ganyan? Sabi ko, okay na, mailalabas na namin. Mailalabas na. Kulang na lang ng ganito yung pera. Sabi niya, sige, halika. Daan tayo sa BDO. Sabi niya ganon. Tignan natin kung may laman yung ATM niya. Pag meron, bibigyan ko si Tutoy. Alam niyo, siyempre, magpapaano pa ba naman ako noon? Sabi ko, sige. Si Lord na yun di ba? Makikita mo yung move ni Lord sa sitwasyon na yun. Tapos yun nga, pag punta namin doon sa sinamahan ko na siya doon sa ATM machine. May laman na 6K yung ATM. So, sabi niya, mag-iiwan ako ng 1,000 na. 5,000 yung bibigay ko. Alam niyo, talagang sobra. Before 5 o'clock, na-release namin yung bata. Amen. So, maraming luha na naibuhos ako noong mga panahong yon. Kasi yung sabihan na aalsa ng aparato yung inilalaban mo nga yun eh. Di ba? Anak mo yun eh. Hanggat, kung pwede nga lang yung hininga mo, ibigay mo sa kanya. Tapos maririnig mo yung ganong salita. Sobrang sakit nun. Pero, pinatunayan ng Diyos sa buhay namin na hindi kanya iiwan. Na nandyan siya, concern siya sa lahat ng nangyayari sa iyo. Maging buhok nga natin alam ng Diyos, di ba? Bilang niya. Ba't hindi niya gagawin yun? Sa lahat ng nilikha niya, tayo yung ginamitan niya ng kanyang mapagpalang kamay. Maging yung hininga natin, galing mula sa kanya, mga kapatid. So, at dito rin nabuo yung isang awitin na ibinigay sa akin ni Lord. Kaya nga yung iba, di ba, sabi, siguro may pinagdadaanan ka na naman, kaya may nagawa kang kanta. Sabi ko nga sa kanila, hayaan nyo na. Kasi yan yung awitin, yung mga awitin na yan yung ginamit ni Lord para yung bibig ng leon ay matakpan para si Brother Ariel ay hindi makain ng leon, hindi malapa ng leon doon sa kanyang pinagdaraanan. Yung awitin na yan ang ginamit ng Diyos para si Brother Ariel ay hindi tuluyang lumubog doon habang lumulubog siya doon sa problema na yon. Kaya alam niyo itong mga awiting ito na ibinigay ni Lord, punong-puno ito ng pasasalamat, punong-puno ito ng pagsamba, punong-puno ito ng kadakilaan ng ating Panginoon. At ito po naman ay alam na nating lahat, mga kapatid. Pasasalamat ko ay walang hanggan.
kasiyahan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang pupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang ako ay aasa. Pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. This verse emphasizes that God is not oblivious to the pain and the struggle His people face. So hindi niya po talaga nakakaligtaan ang mga struggle na ating pinagdaraanan. Hindi niya tayo nakakalimutan, mga kapatid. Kahit minsan dumarating tayo sa punto na pinabayaan ako ng Diyos, kinalimutan na ako ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Huwag tayong maniwala sa sinasabi ng ating minsang kaisipan, ng ating damdamin, na hinayaan tayo ng Diyos. Sapagkat sabi, maliwanag na maliwanag, sabi ni Haring David, maging ang luha natin ay nakatala. Itinala mismo ng Diyos. So paano mo sasabihin pinabayaan tayo ng ating Panginoon? At ito ring verse na ito, mga kapatid, ay nagsasabi na ang pangako ng Diyos ay napakahalaga at ito ay nagbibigay sa atin ng comfort and bring about resolution to our suffering. He will not let our pain go unnoticed or unaddressed. So bibigyan niya tayo ng wisdom. Bibigyan niya tayo ng mga pamamaraan. Kinakailangan lamang talaga lagi tayong naka-tune in kay Lord. Diba? Kasi nasa sidetrack tayo, natutuon ang ating kaisipan, ang ating pananaw sa mga problema na ating pinagdaraanan. Diba yung sa radyo, pag hindi tama yung istasyon, maingay, may static. May static. So hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan kung ano ang mensahe na ipinaaabot ng iyong o nung ating pinakikinggan. Pero kapag tama yung istasyon, di ba, mauunawaan mo yung mga sinasabi nung DJ, mapapakinggan mo yung mga kanta na kanilang piniplay doon sa station na yon. So ganun din po, mga kapatid, para maunawaan natin, para maintindihan natin, malaman natin ang ipinagagawa at ipinasasabi ng Diyos, kinakailangan lagi kang nakatune in sa Kanya. Kasi hindi naman niya tuturuan na para tayo ay bumagsak. Di ba 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas
Para saan? Upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Kaya yung mga luha ng kalungkutan, luha ng kapighatian na dinanas ko, maaaring dinanas nyo rin. Kasi wala naman makapagsasabi sa atin, hindi ako umiiyak. Kahit sino po mga kapatid. Walang makakapagsabi na ako, matapang ako. Maaaring oo, matapang ka. Pero sa harap o kapag hindi nakikita ng ibang tao, maaaring dumadaloy din ang luha sa ating mga mata. Pero hindi nangangahulugan yun na talo ka. Hindi nangangahulugan na dumaan ka ng problema, talunan ka na. Hindi po, mga kapatid. Ginagawang pamamaraan ito ng Diyos para mas lalong tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. At ginagawa ito o ipinahihintulot ito ng Diyos para makita lalo natin ang kadakilaan ng Diyos. Imagine si Job, gaano ang hirap na kanyang pinagdaanan. Pero at the end of the day, nakita niya pa rin ang kabutihan at ang kadakilaan ng Diyos. Sabi niya nga, doon sa bandang huli, nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan. Tayo po ba, namamasdan po ba natin ang kabutihan ng Diyos? Nakikita ba natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin? So, kahit dumaan tayo doon sa tinatawag na tears of sorrow, hindi ka hahayaan ng Diyos dyan. At dadalhin ka ng Diyos doon sa tinatawag na tears of joy na ibibigay ng ating kapatid na si Minister Jet. Amen. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapatid, ngayon ay June 19 at meron pong mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Ang dami nila. Babatiin po natin sila, mga kapatid. Thank you, Pero Lord. Ang dami marami nagsa-celebrate. pala ngayon. Maraming, glory to God. Maraming magpapadala sa kanila. Yan. Sino-sino kaya ang may birthday sa araw na ito at meron ding mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Yan. Unahin natin yung may birthday, Minister Ariel. Yan. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Sister Joy Belmonte. Sister Joy. Nasa ano sila, no? Dumating na ba sila? Nasa Canada. Nasa Canada pa. Baka magpapadala. 9.5, Sister Joy. 11. Yan. Joke. Si ano to Ninang Josie Gelido. Sister Jo. Mukhang may handaan sa, kay Laway. Oo nga. Sunod. Yung paborito, maaari magluto ng balbakwa. Balbakwa. Si brother mo, master Sister na master. Rizalyn Celestra. Yan. Sister Serena Nivera. Anak ni Sister Susan yan. Sister Josie Pilapil. Taga Kalakato. Sister Josie. Andyan ako sa Friday. Kamusta ang bukas, mga tinapay dyan? No? Andyan Brother ako bukas. Vince Caraos. Sister Shai Soliman. And Brother Joey Diketanan. Yan. San Pablo, si Brother Joey. At yun naman nagdaraos ng kanilang anniversary. Nandyan sina Brother Mario and Sister Jennifer Garcia. Wow. And Brother Sander and Sister Tina Aguilar from Isabela. Brother Sander, kamusta na? Yan. Yung isa, Brother Mikel and Sister Zai. Thank you, Lord. Happy birthday po and happy anniversary. Brother Bong. Pasok! Pasok! Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday.
Happy birthday, Yan, mga happy kapatid. birthday po ulit. Enjoy your day. Okay, announcement. Dako tayo sa announcement, mga kapatid. Ano yung ating announcement, Minister Ariel? Meron tayong Comfy Singles Ministry Quarterly Fellowship na ang kanilang team ay tayo naman. Sila naman. Oo. Kasali ba tayo Hindi doon? tayo. Hindi tayo grabe kasali. tayo. Youth lang Akala yan. ko pa naman, kasali pa tayo dyan. Gayut na tayo, gayut. Ito ay gaganapin sa? Dito sa sa Parañaque. ating worship center, BF Homes Parañaque. Kailan sa yan? June 29. Yan. So, 2:30 p.m. Markahan na po natin ang inyong, ang inyong kalendaryo. Yung pong mga outreaches natin, mga kapatid, support po natin ang ating mga youth. Mga youth. Ang ating Opo. CSM, yung mga parents, ihanda ang inyong mga bulsa para suportahan ang ating mga anak. Kasi yun ay para naman sa gawain. Lahat. Tulong-tulong po tayo, mga So, kapatid. glory to God. Yung Kalo, Minister Jeff, meron na rin tayong youth ng Kalo. Amen. Glory to God. Kaya nga yung may mga available na mga sasakyan, pwedeng ipagamit Pwedeng sa ating ipagamit. mga kabataan, mga kapatid. Para sa ikaluluwalhati naman ang pangalan ng Hesus Kristo yan. Amen. Glory to God. Ayan, purihin ang ating Panginoon. So, tuloy na tayo, mga kapatid. Minister Ariel, meron lang akong napansin kanina doon sa iyong pagtuturo na bakit kaya prayer ni, di ba si David sumulat niyan? Si David. Ba't kaya yung request niya, put my tears In a battle. into your battle? Ba't kaya sinabi yun? So kapag sinabing ganon, kasi, Minister Jeff, katulad nung nasasabi natin kanina, so pag sinabing put your tears in a battle means God is aware of and deeply cares about your sufferings and sorrows. Amen. So talagang kinikare tayo ni Lord. So anuman ang mangyari sa buhay natin, Hebrews 11, Hebrews 11, I will never leave you. Hebrews 13:5. 13:5. Hebrews 13:5, brother, mga kapatid. Oo. Yung sa battle, talagang, ibig sabihin, talagang, Nilagay sa battle. Oo. Yun ang request. grabe. So, sobra yung pag-ibig ng Diyos at yung pagkalinga. Kasi doon pa lang sa doon pa lang sa Psalm 139, di ba? Doon pa lang sa womb ng ating mga nanay, present na si Lord. Di ba? Present na siya. Siya lahat ang naglagay, ganun, ng sangkap. Ganun siya kahalaga at lahat ng sangkap, inilagay niya sa tama. Amen. Di ba? Tingnan mo yung ilong natin. Although hindi tayo pare-parehas ng ilong, may tangos, may tangos. So, parehas ng spelling, magkaiba lang ng pag-pronounce. Tingnan mo, basta lahat, organize lahat. Ganun kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, Amen. kaya pag sinabing put your tears in a battle, God is aware of and deeply cares about your suffering, our suffering and sorrows. Yan. Amen. Yan. So, tayo ba ay may luha pa, mga kapatid? At saan ba nanggagaling ang ating pagluha? Yan ba ay dahil sa ating mga nararanasang kapighatian? Meron pa ba tayo mga pagsubok na dinaraanan? Meron ding luha ng dahil nagawa ka ng kasalanan, Yan. di ba? So, wag po tayong matakot, mga kapatid, na merong Diyos na laging nagmamahal. Merong Diyos na kumakalinga at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Minsan iyan ay inaalaw lang ng Diyos na mangyari sa ating buhay para lagi nating madama ang kanyang pag-ibig. Alam nyo, hindi mo mararanasan yung tears of joy kapag hindi ka nakaranas ng tears of sorrow. No, kaya merong tears of joy kasi merong tears of sorrow. Katulad po dito, tingnan niyo sa awit 126,
simula po sa verse 5 hanggang verse 6. Babasahin ko po sa atin mga kapatid. Awit 126, verses 5 and 6. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Verse 6, silang mga nagsiyahayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Grabe pala to. Ano kayang kanta dyan? Magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro. Magtanim. Hindi po talaga biro ang magtanim. magtanim. Na, di ba yung mga farmer, pagka umulan, maarawan. Saka yung pagre-ready pa lang nung... yung pagpiprepare nung pagtataniman. Nung pagtataniman. Hindi madali. May araro, may bubungkalin suyod, mo. may kalmot. Yan yung mga term na ginagamit sa pagsasaka. Kaya parang nandun talaga, mahirap pag nagtanim, pero pagdating naman ng anihan, makakalimutan harvest nila. time, makakalimutan na yung pinagdaan ng hirap. Makakanta nila yung kanta ng Mami Ligaya. Na, luha at sakit, di alintana. Pagkat Yung ikaw pala yun. is, ayan. Oo. So, yung historical background nito, alam mo ba, Minister Ariel, ang historical background niyan? Itong awit 126. Tungkol ba yan? May kinikwento ka sa akin. Tungkol ba yan sa Israel? Yan, Oo. Kasi siyempre, kaya nagkaroon sila ng tears of joy. Alam naman natin mga kapatid, at matagal na nating napapakinggan ang tungkol sa Israel na sila ay naging bihag sa lugar o sa bansa ng Egypt. Sa Ehipto. At mahabang panahon na sila ay alipin doon. Dahil pag sinabing Israel, chosen race. Talagang pinili ng Diyos, mga kapatid. Although dumaan sila ng hirap, katulad nga nung napag-aralan natin kanina, dumaan sila ng hirap, na lahat-lahat sila ang gumagawa, pero may ginamit si Lord para sila ay palayain, para ilid sila going to promised land. At ito'y walang iba kundi si Moses. So, yun, marami silang doon sa paglalakbay nila, at hindi nga agad sila pinayagan, di ba? Kung hindi pa nagpadala ang Diyos ng iba't ibang uri ng sumpa, hindi matitinag yung pero na pagbigyan yung request na sila ay umalis. O na sila ay palayain. At nung nakalaya na sila, nung umalis na sila, ito namang iba, mga mangsusulsol, di ba? Paano na yan? Sabi doon sa pero. Sino na ang gagawa ng mga gawain nila? Ganto, ganyan. Yun, dahil doon, kaya, ano pala talaga yan, noong pa man, may mga mansusulsol na talaga. No? So, nagbago ng isip yung pero. Pinahabol niya ulit yung mga Israelita para lupigin at muling bihagin at ibalik para muling maging alipin. Pero hindi. Ang Diyos na nagpalaya sa kanila sa bansang Ehipto ay nandoon palagi para sila itulungan, para i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan, maging pagkain, maging sa panahon, init, lamig, maging sa tubig, lahat na yon pinroduce o pinrovide ng Diyos. At maging nung sila ay masusukol na, maging dagat, hahatiin ng Diyos para sa kanyang anak. Amen. Kita mo yun? Kaya yung mga past suffering, hindi mo maiko-compare doon sa future. Yung darating na yung kagalakan. Yan yung sabi nga the pain of the present cannot compare to the joy of the future. Katulad sa Romans 8:18. So, sa ating pagpapatuloy, siyempre, merong mga pinanggagalingan kung bakit merong tinatawag na tears of joy. Saan ba nanggagaling yung tears of joy? Kasi meron akong mga prayer meeting na napupuntahan na tuwing mag-share,
hindi mapipigilan na hindi papatak ang luha. Sabi ni Minister Ariel, pag daw ang luha ay mula sa kalungkutan o sa kapighatian, saan galing? Saan nalabas yung luha? Dito sa gitna. Ayan, dito raw sa gitna. Pero pag daw ang luha ay dala ng tears of joy, saan daw? Dito sa labas. Bakit kaya? Ewan ko. Observe nyo rin mga kapatid. Observe Sabi nyo ko po, ni observe nyo po. Minister Ariel. Subukan kaya natin ngayon. Na yung tears of joy ay dito raw sa likod. Gilid ba? Likod. Gilid, sa gilid. Oo. Oo. Yung Kalungkot. kalungkutan dito sa harap, Sa gitna. sa gitna. Oo. Observe nyo yan mga kapatid. Observe nyo. Yan, merong tumutunog. Yan. So, oo nga, no? Paano mo kaya naisip yun? Wala, na ano ko lang. Na-observe mo? Na-observe ko lang. Okay. Tingnan mo, di ba sabi mo, simulan mo mag-observe. Oo. Di ba sabi mo, doon sa mga prayer meetings mo na pupuntahan, Yan. maraming umiiyak. Oo, marami. So pag ang sharing niya ay sa kagalakan, tignan mo kayo kung saan siya magpapahid Si ano ng nga? lupa. Ayan, tingnan mo, natutuwa ka. Ayan, oh. Minister Arnold, na-assign ka na ba sa San Pablo? Meron dong isang pamilya na pag nag-share, hindi pwedeng hindi iiyak. Iiyak. Kasi pag naalala nila yung mga nakaraan nila, yung kanilang kahirapan, yung kanilang kawalan, tas ngayon nung inahon sila ni Lord. So, di ba lahat naman tayo mga kapatid, kapag tiningnan mo yung iyong past. Ay, Minister Jeff, ma-interrupt kita. Naalala ko lang yung isang member natin doon sa Kalaka. Bago lang natin itong member. Di ba pinag-aralan natin yung about talents, gift, ganyan. Di tinanong ko sila, sa palagay nyo, ano kaya yung gift nyo, ganyan. Pagtanong ko doon sa sister, sabi niya, ako ang gift ko, Umiyak. miyak. Kaya ngayon, sister, napapractice mo ba yung gift mo? Sabi niya, parang hindi pa yata ulit. So, kaya may ganun palang gift pag iyak. Gift ba yun? Ayan. Pero ako meron akong 3 napag-aralan tungkol sa 3 klase ng tears of joy. Yan, Sige 3 nga. lang to mga kapatid. Yung una, affectionate tears. Affectionate tears. Yung pangalawa, achievement tears. At yung pangatlo, beauty tears. Madaling tanda niya mga kapatid. Affectionate tears, achievement tears, and beauty tears. Yan. Diyan pala nanggagaling yung tears of joy. So, di ba pag sinabing affectionate, di ba yung kapag ka nararanasan mo yung unexpected amount of kindness and exceptional love. Di ba pag sinabing exceptional, ano ba sa Tagalog yung exceptional? Naiiba? Naiiba o pambihira o kakaiba na pag-ibig. Tayong lahat. Di ba na nung naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba nung wala pa naman tayo sa ganitong gawain, hindi naman natin nasasabing mahal tayo ng Diyos eh. Hindi naman po natin talagang nakikita o tunay na nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Kaya akala natin puro luha, puro hirap ang buhay. Pero thank you Lord dahil sa ganitong gawain, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, doon na nadama natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa araw-araw nating buhay, yung pag-ibig ng Diyos na yung ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, inahon ka doon sa iyong kahirapan. Di ba, pagka nakita, ang pag-ibig ng Diyos, ano yan inihambing sa hangin. Di ba yung hangin, hindi naman natin nakikita, pero ating nararamdaman. So ganun ang pag-ibig ng Panginoon na minsan hindi mo makita, pero lagi natin itong nadarama.
Kaya yung mga taong punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, hindi pwedeng hindi siya maluluha dahil doon sa pag-ibig ng Diyos na kanyang nararanasan. Kaya nga doon sa Lamentation chapter 3, verses 22 and 23, may awitin ang mami dyan. Yung ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh. Diba? Ano ba yung awiting yan? Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila si Yahweh, sa Kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang Kanyang pagmamahal. Dakila si Yahweh, sa Kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang Kanyang pagmamahal. Yan yung isa, mga kapatid, na hindi mo maiiwasang hindi mapaluha. Kapag ka nadama mo, nakita mo yung kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Na sabi nga, kahit na ang puso ko, yung awitin, kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kasi ang buhay natin, mga kapatid, umiikot yan sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Pagtulog mo, nakatulog ka ng masarap, pag-ibig ng Diyos. Kasi maraming mga tao, hirap na sa pagtulog. Eh, meron namang mga tao na pag-upo, pag-sandal, tulog. Anong tawag yun? Masan? Yun, sarap nun, mga kapatid. Di ba? Yung sa pagtulog pa lang, yung paggising, lalo na yung paggising. Kasi pagka maraming natulog, hindi na nagising. Kaya kapag ikaw, halimbawa, natulog ka ng gabi, tapos nagising ka kinabukasan, minsan parang ordinaryo na lang sa atin. Siyempre, natulog ka ng gabi, magigising ka. Pero alam nyo, dapat ipagpasalamat mo kay Lord yun araw-araw. Yung meron tayong pagkain, pag-ibig ni Lord yun. Yung iba, mangangalkal ng basura para meron silang pagkain. Pagpag. Pagpag. Pagpag ang tawag. Pagpag. Meron nga akong ito na sineshare naman to ni na Sister Kapitana, di ba? Na ang pagkain nila noon, pagpag. Hindi pa uso noon yung pagpag, sila gumagawa na noon. Sila ang gumagawa, wala pang pagpag. Wala pa, hindi pa uso yung word na pagpag. Pero ngayon, anong buhay naman ni Nano? Hindi ka ba maiiyak Glory pag nakita to God mo yung pag-ibig ng Panginoon? So, araw-araw mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pag dinama mo, nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon. Yun yung pinaggagalingan ng Tears of Joy. Na magugulat ka na lang biglang, di ba, pag naalala mo yung pag-ibig ng Diyos, biglang maluluha ka na lang. Na para bang, saan ang gagaling tong luha to? Ito pala ay tears of joy dahil sa pag-ibig ng Diyos na patuloy nating nararanasan na siya lamang yung nagpapadama sa atin ng tunay na pagmamahal. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa ating mga minsan, tayo ay matigas ang ulo, pero laging ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan, mga kapatid. Kaya yung affectionate tears, yan ang isang pinagmumulan ng tears of joy. Pangalawa, yung achievement tears.
O, di ba tayo, marami tayong mga achievement. Pero lagi nating tatandaan, di ba, pagka, halimbawa, ano ba yung isang masasabi mong achievement mo, Minister Ariel? Sa ngayon, nakagraduate na yung aking Yan. si Brother Matt. Yung Na panganay para namin. bang iisipin mo saan mang gagaling Oo. yung pan-tuition, Oo, pinagdaanan saan ko yan, kuku- Minister Jeff, yung pag-iisip ng pambaon ganyan. araw-araw. Tama, oo. Ako nga kasi ako may 3 akong anak, kami ni sister wife. Tapos na pagkalooban ni Lord na sila po makapasok sa private school. Alam naman natin, pagka private, medyo talagang magpe-pray ka. Magpe-pray ka ng more provision. Kaya nung nagbakasyon po sila, simula nung nag-start yung vacation nila, inaraw-araw ko na si Lord ng panalangin na, Lord, alam ko po na sa darating na enrollment, makakapasok yung aking mga anak, yung aming mga anak, at kayo magpo-provide, Philippians 4:19, Psalm 23 verse, araw-araw yun mga kapatid. At alam nyo, ang ginawa ni Lord, napakabuti ng Panginoon. Kung sa akin, parang saan ako kukuha? Saan manggagaling? Yun yung sinasabing, I look to the mountain. Where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Alam nyo, iba yung pamamaraan ng Panginoon. Hindi ako nag-isip kanino mangungutang. Basta nagsabi ako kay Lord. Kanino lalapit? Hindi. Nagsabi ako kay Lord. Alam nyo, ang ginawang pamamaraan ni Lord, binless yung aking sister wife. Kasi noong April, pasahan ng sa BIR. Di ba, magsasubmit ng sa BIR. So, meron yung mga nagpapagawa sa kanya, meron siyang mga kliyente. Alam nyo ba na yung mga bayad ng mga client, yun yung sakto doon sa pambayad sa school. Na ikas yung pambayad. O hindi ka ma-amaze doon sa ginagawa ng Panginoon? Hindi ka ba maiiyak? Yung iyak yan, tears of joy. Na minsan iisipin mo sa manggagaling yung mga pagpapala natin. Kaya nga sabi ko kanina, doon sa mga prayer meeting, bakit yung mga kapatiran, bakit hindi mapigilang hindi iiyak pag nag-share ng kabutihan ni Lord? Kasi pag inalala mo, kaya yung awitin, Minister Arnold, yung binigay kay Ninang Ria, awitin nga natin to sandali. Yeah. Kung maalala ko ang buhay ko noon, kung maalala ko ang buhay ko noon, alalang kay tamis, Kay dilim, ang siyang naroon. laking Pagbabago, ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. Yan. Ba't ba tamis na sabi ko? Iniisip ko bawal ang matamis eh. Yeah. Ano yung lyrics nan? Kala ko, nabago na eh. Dilim, Minister Jeff. Dilim. Alaala kay dilim. Para layo noong tamis sa dilim eh, no? Hindi, baka kumakain ng matamis sa madilim. So, thank you Lord dahil yun nga, na
yung mga achievements natin, hindi mo ipagmamalaki lahat ng yan, no? Pagka naalala mo, dati kang wala, kung paano ka pinasagana, paano ka ginawa ni Lord na meron, iangat ka ni Lord. Kaya hindi pwedeng hindi ka maiiyak dun sa mga pagpapala ngayong tinatamasa. Dati wala kang bahay, wala kang matiran. Ngayon, parang ikaw may mga paupahan ka, di ba? May kung ilan ang bahay mo, dati wala kang sasakyan. Ngayon, ang iniisip mo, ano kayang gagamitin mo? Di ba? Ang daming ginawa na blessing ni Lord sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi tayo maluluha. Yan ay tears of joy, mga kapatid. Kapag naiiyak ka doon pag naalala mo kung paano ka inangat ni Lord, paano ka binless ni Lord, tapos namamalayan mo na lang, tumutulo ang luha mo, hindi yan kalungkutan, kundi luha ng kagalakan, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi tayo magagalak sa mga ginagawang kamangha-mangha ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung panghuli, yung beauty tears. O sino sa atin na kapag ka umaawit, hindi mapigilang hindi tumutulo yung luha? Pag umaawit tayo, di ba pagka pinikit mo yung mata mo, tas dinama mo yung awitin, tapos nag-worship ka ng totoo, yung pagpasok mo doon sa presence ni Lord, di ba hindi mo pa pigilang hindi ka maluluha? Ikaw ba, Minister Ariel, meron ka bang awitin na pag kinanta talaga, hindi mo mapigilan na hindi ka luluha? Huwag mahaba. Oh. Ano yung awitin? Na so, pag inawit ko, iniiyak ako. Yung isa ngayon, yung isa nag-aano sa puso ko, yung awitin mo, Minister Jeff, yung walang ibang laman. Oo. Aawitin ko pa ba? Baka umiyak. Kaso iiyak ako. Kasi yun nasabi mo. Pero pag inaawit mo talaga. Oo, talagang, kasi yung pag-ibig niya, di ba, yung sabi doon sa awitin, konti lang. Pagbigyan mo na ako. Sige. Ngayon lang naman tayo nagkasamang dalawa, di ba? G. Parang naging concert to, no? Ang High School Musical. Thank you, Lord. Pero ganun talaga kasi yung puso natin eh. Kapag Yun lang ang maibabalik kasi mo yung talaga. tears of joy, hindi pwedeng hindi ka aawit kay Lord. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasumbi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasumbi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin.
Jesus ang pag-ibig mo. Kaya pag nakita mo yung beauty ng ating Panginoon, di ba, pagka halimbawa, yung mga anak, mga apo, nakita mong nagpupuri kay Lord, umaawit kay Lord, nagpapagamit sa Panginoon, hindi, ano yun kagalakan yun Oo, yung mga anak mo, yung mga pamangkin ko, kayamanan natin yun kayamanan ng pamilya natin. Yeah, glory to God nga, yung mga batang yun na simula nung nag-pandemic hanggang ngayon, naging na talaga, hindi routine, hindi buhay na nila, lifestyle na nila na umawit sa Panginoon. Bulol pa nun si Caleb. Kaya tayo, thank you Lord, tayo namang lahat pag nakita natin yung mga anak natin na nagpe-perform sa harapan, 'di ba? Kagalakan ng magulang 'yon, ng mga lolo't lola. 'Yun, tears ng buong pamilya. ng buong pamilya, tears of joy. Kaya ngayong umaga, alam ko na dati luha, sakit, 'di ba? Pero ngayon, thank you Lord, yung ating mga ibinabahagi, luha ng kagalakan dahil nakita natin kung babalikan natin yung Psalms 126, 'di ba? Na nagtanim pero nung dumating yung panahon, merong harvest time. Karamihan po sa atin, halos lahat sa atin ngayon, tayo ngayon ay harvest time na. Kaya punong-puno, nag-uumapaw ang kagalakan ng ating mga puso. Can we say amen? Amen. Kaya wala tayong may ibabalik kay Lord, kundi papuri at pasasalamat. Kaya ulitin ko itong tatlo affectionate tears, achievement tears, and beauty tears. Yan ang pinaggagalingan ng ating tears of joy. Amen. Kaya thank you Lord sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So, bago tayo magtapos, meron tayo repeat New Song of the Week. Title, Di Mo Ko Iniwan. Composed by Sister Sara Abanilla. God bless po mga ating kapatid. San Juan Outreach. God Thank bless. you, Lord. Amen. Amen. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon'y tumatangis, hilingayawa sa iyo. Tila hindi ko naririnig ang tinig mo, at hindi ko nadarama ang saklolo mo. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito, dahil una pa man ay karga mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko, kailan may di mo ako iniwan. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na,
at ako'y nagkaganito. Ika'y nagtampo at di dinilig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Kailan may di mo ako iniwan. Kailan may di mo ako Second Timothy 2